Yo, good morning po sa ating lahat. Welcome po sa aking channel. Sa araw na ito ay panibagong video ulit at ipakikita ko sa inyo ang pagdudugsong ng aming hinukay sa paikot ng building. At ito na nga guys, ito yung binuhusan namin kahapon. Ito yung blinding, yan, hanggang doon paikot na yan. Ayan. At dito sa kabila, ayan, yung ating linya ng curbs doon. Horirari. Ground wire. The ground wire. At ito naman guys yung ating sewage manhole. Ayan, tapos na yan. Ang gagawin niya, lilinisin na lamang yung butas yan. Tatanggalan ng shuttering. At talaga pipinis natin ang bitunet. Apply natin yan ng bitunet. Yan po, dito naman ang ating backfilling. Ayan, tuloy pa rin dahil inilagay na yung pipeline, potable water. Ayan, nilagay natin ng sand. Ayan po, kailangan po natin lagyan ng sand. The suya po kasi na the pipe will cover by the sand. Okay, you see this green pipe must be covered. Aywa, may clever protection po sa atin yan sa pipe. Kailangan mag-sand muna tayo para protection sa pipe. Mag-compact man, hindi masisira ang pipe. Ayan, dito naman tuloy pa rin ang paggagawa ng manhole cover. Ayan, pinaputol niya ang bakal para sa starting ng cover. Ito naman yung capstone guys, tuloy pa rin ang pagkakabit na. Ito po ang ating activities ngayon. Yan, at busy talaga dito sa paikot at napagdugsong na nga namin at matatapos na. At andito naman yung capstone, nakarating na siya dito. Tingnan nyo guys ang capstone na ikinakabit niya. Ayan yan. Yan, dry mix pa rin yan. Dry mix pa rin ang ginagamit natin dyan. Dry mix. Ayan diretso ang capstone. Hanggang doon sa dulo. Ayan, kung makikita nyo. At yun nga sinasabi ko, dapat laging may line dorit. Ayan, line dorit na yan. Kailangan ng line dorit. Yan guys, at ibig sabihin malapit nang mapagsarado ang labas ng building. At within month tapos na ito. Dito sa loob, mga konti na lang balance dyan sa loob, mga painting na lamang. Yan, at tuloy-tuloy po tayo sa panonood ng aking video. Ayan sila nagpumpok doon. Ayan hanggang doon sa dulo. Ayan. At guys, ipakikita ko sa inyo at hindi ko kayo na-update sa aking spiral stair. Ipakikita ko sa inyo ngayon ang itsura ng spiral stair. Tara guys, puntahan natin ulit. Ayan yung spiral stair natin. Ayan ba? Maganda rin paggawa at nagpipintura na sila, kaso nagkaroon ng bridge doon dahil malayo ang pagitan ng stair sa wall, kaya nagkaroon ng bridge sa taas. Yan guys, at pinipinturahan nila ng black. Meron na tayong meron na tayong access papunta sa bubong. Ayan. Yan ang kagandahan sa spiral stair, hindi nagko-consume ng malaking space. Kaya yung area niya lang, kung gano'ng kalaki yung diameter niya ng spiral, yun lang makukonsume niya. At kita niyo ang nangyari sa side na ito, sa ilalim may daan, may nakapag ng
hagdan dyan, may stair going sa building, at yung ilalim talaga ay napakinabangan. Yan po ang kagandahan ng spiral stair. Yan po ang update ko sa inyo sa ating spiral stair, mga kaharap. Napakaganda ng ginawa. Pag dito kayo, ikutin nyo doon. Yun guys, at tuloy lang tayo sa ating mga ginagawa. May pakita ko sa inyo. Dito may konti pa tayong guys, yan o. Ito, balance pa ito sa mataas yan. Kailangan natin yung palitadahan. Mga additional na yan. Yan o. Tapos na itong kabila. Hindi yung nag-hot water. Yung dalawang tangke na ikinabit natin na-vlog ko na yan. Yung dalawang tangke na yan. At dito yan, nakahanda na rin kami ng backfill dito. Pag nakumpak ito, isasabay na yung ano nyan. Pag nakumpak yan, mag-blinding na rin tayo dito. Blindingan ko na ito. Yan. Tuloy-tuloy dito. Yan, pag na-level yan, papadiretso ko na ang backfill. Okay. At guys, itong external natin, tuloy tayo at matatapos na. At ayan, ipakikita ko sa inyo bago tayo mag-backfill, siguraduhin safe ang ating pipe. May mga warning tape na yan. Ayan, tingnan nyo guys. Ayan, kung makikita nyo, nilagyan natin yan ng warning tape. Buhangin, then mag-ano na tayo, pili na tayo maglagay ng backfill materials. Ayan. At pagkatapos yung backfill materials, compaction, then soft base. After soft base, blinding. Then after blinding, curbstone and walkway na tayo. Ayan ang routine natin dito sa external. Ayan, at tuloy po tayo sa panonood ng ating video. Ayan, siyempre bago ka mag-backfill, kailangan basa yung inuulit ko nga guys, yung kung magbabackfill kayo ng mga pipe, ang bottom ng pipe kailangan buhangin at least 20 cm. Then pagkalagay ng pipe sa ibabaw, lagyan ulit ng 20 cm na buhangin, lagyan ng warning tape. Ayan, kagaya ng nakikita ninyo. Yan, ang ibig sabihin ng pula, electrical yan. Itong blue na yan, yan ay sa pipeline, potable water, yan blue. At itong green, ang ibig sabihin yan ay sa sewage pipeline, sa sewage. Ayan po ang designation ng ating mga warning tape. Inuulit ko, ang warning tape ay para sa electrical. Yung blue ay sa water line, potable water supply. At itong green, yung green na yan ay sa sewage. Yan po, napaka-importante po niyan bago kayo mag-backfill. Yan ang kahalagahan ng ating mga warning tape na inilalagay. May mga kanya-kanyang designation para pagka naghukay, alam nila kung saan nakapisto yung potable, yung pipeline, water line, at yung sewage line alam nila, at yung sa electrical ground wire. Ayan. Ayan po ang ibig sabihin ng ating designation na yan. Ayan po mga kahardot ang sinasabi ko. Blue is for water line potable, at yun namang green ay sa sewage line, at yung red ay sa electrical. Yan ang designation ng ating mga warning tape na naka-embedded sa ilalim sa mga excavation area natin, yung mga binabakpilan. Ayan guys, at
Maraming salamat po muli sa inyong panonood ng aking video. Naway meron kayo nakuhang kaunting kalaman tungkol dito sa ating mga external work na napakahalagang malaman natin. At kung may katanungan kayo, mag-comment lang at para may paliwanag at makapagbigay rin ako ng idea sa inyo. Lamang po at maraming salamat sa inyong panonood sa video ko.